Good day! You're listening to JA1K Top Podcast. We pray that this message will bring encouragement and enlightenment to your soul. For more updates, you may visit us at JA1K Top Facebook. Here's your message for today. Sino pong excited sa umagang ito? Siyempre yung excited, pumapalakpak ng malakas kay Lord. At umiiyaw ng malakas na hallelujah! Parang hindi naman excited eh. Kayo lang yata nakakarinig ng hallelujah nyo. Ulit, malakas na palakpak! Malakas na sigaw na hallelujah! Amen. Dapat talaga tayong magpuri sa Lord. Amen po ba? Kasi nakikita naman natin yung mga nangyari sa ating mga kababayan, di ba? Pero hindi naman natin naano yung sarili natin. Pero napakabuti ng Panginoon kasi nasa maganda po tayong tayo ngayon. Amen? At malaya po tayo nakakapagpuri sa Diyos. Amen po ba? Sige po. Luke 4:18-19. Is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, Jesus, the Anointed One. Amen. Buksan po natin sa mga awit, 100. At bago po natin basahin yan, tayo po muna ay mag-pray. Father God, maraming salamat sa napakagandang umaga at napaka-espesyal na umaga na ipinagkaloob mo sa iyong mga anak. At alam po namin, Lord, Ikaw ang kasama namin sa lugar na ito. At kami, Panginoong Yesus, ay pinagtagumpay mo ng lubos, Panginoon. At Lord, alam po namin, sa araw-araw ng aming pamumuhay, Ikaw po ang nakikita sa aming mga buhay. Panginoon, sa gawaing ito, Ikaw po ang makita at Ikaw po ang mataas. Anoint mo po ang aking labi, masabi ang dapat. At Lord, ang iyong anointing, magnetic anointing, ang ibuhos mo sa akin sa mga sandaling ito. Thank you so much, Lord. At alam ko, Lord, sasamahan mo ako ano man ang aking gagawin. Kaya ako'y tagumpay na. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Amen. Sige po, palakpak para sa Panginoon. Sabi po sa awit 100, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit ng may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, dapat na malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos ng mabuti, laging tapat kailanman. Ang Diyos po ay napakabuti. Amen. At siya po ay hindi nagbabago. Tapat po siya sa atin. Nananatili po siyang Diyos. Kaya wala po tayong dahilan para hindi po natin purihin ang ating Panginoon. Amen po ba? Nilikha po tayo ng Diyos na mga unique. Amen? Sino pong naniniwala dito? Sige po, sabihin mo sa katabi mo, kakaiba ka. Kakaiba ka. Kakaiba nga oh. Kakaiba talaga tayong lahat. Amen? Kasi ang mga anak ng Diyos magaganda at mayayaman. Amen? Nilikha po tayo ng Diyos na unique. Mayroon pong bagay sa atin na tayo lang ang nakagagawa. May isang bagay na hindi makokopya o magagawa ng ibang tao para sa atin. Amen? Ano po ba ang 80-20 rule? Ano po ba ang 80-20 rule?
Ang 80-20 rule, isinasaad po dito na halos 80% ng lahat ng nagagawa mo ay nagagawa na din ng iba. At ang 20% na natitira po sa atin, yung 15% po na yon, na may 20% po tayo at yung 15% po na to na nagagawa po natin ay kaya na rin pong gawin ng iba. Kasi pinag-aaralan na po nila. Amen? Sa madalit salita po, ilan na lang po ang natitira sa atin? 5%. Amen? 5%. At ito po ngayon ang title natin sa umagang ito. The last 5%. O ang huling 5 bahagdan. Amen po ba? At sa 5% po na ito, dito po makikita ang pagiging unique natin. Amen? Sino pong naniniwala dito? Ang 5% na iyong ginagawa ay tiyak, ikaw lamang ang makagagawa at wala nang ibang makagagawa noon para sa iyo. Amen? Ano pa ang huling 5 bahagdan? Huling 5 bahagdan. Huling 5 bahagdan. Number 1, ang ipagsusulit natin sa Diyos sa dakila at huling araw ng paghuhukom. Ibig sabihin po, itong 5% na natitira sa atin, kung saan po, ikaw at ako lang ang makagagawa. Ibig sabihin po sa Bible, yung ipinagkatiwala sa atin na kayamanan, inaasahan po ng Diyos na gagawin nating lahat ito. Amen po ba? Bakit? Dahil pag hindi po natin to ginawa, ang sabi, ipagsusulit daw po natin sa huling araw. Amen po ba? Meaning, yung 5% na natitira sa'yo, ang puhunang ipinagkatiwala sa'yo ng Diyos. Kaya dapat mamunga. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, dapat mamunga. At anong sabi? Ano ang huling 5 bahagdan? Ito ang makapagsasabi ng lawak ng ating magiging impluwensya sa mga henerasyong darating. Meaning po, tong 5% na to, dito manggagaling yung lawak ng impluwensya natin sa next generation. Sa 5% na to na meron tayo, dito manggagaling yung legacy, tatak, o pamana na iiwan natin. Kanino po natin iiwan? Sa mga anak po natin, sa mga kapatid po natin, sa mga kaibigan po natin, sa mga katrabaho po natin. Saan pa po? At sa lahat ng mga taong naiimpluwensyahan po natin. Amen po ba? Tuwing aalalahanin ka nila, dapat ang inaalala nila sa iyo na ang Diyos natin ay dapat pasalamatan at papurihan. Amen? Dapat pag nakakasalamuha tayo, ito lagi ang inaalala nila sa atin. Amen po ba? Na napakabuti ng Diyos, ang Diyos walang katulad. Amen? At anong sabi? Ano huling 5 bahagdan? Ito rin ang magsasabi kung gaano kaligaya ang ating buhay bilang isang mananampalataya at kung gaano ito katotoo. Sa 5% din na ito, manggagaling ang magiging resulta ng buhay mo bilang Kristiyano. Dito po nakasalalay ang ganda at pananaw mo bilang isang anak ng Diyos. Amen? Sino pong naniniwala dito? Amen po? At ano pong sabi, ano ang huling 5 bahagdan? Ito ang idea ni Pablo sa pagbabahagi sa mga taga-Pilipos ng hangarin niya sa buhay. Sige po, buksan po natin sa Pilipos 3 verse 10 to 11. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo,
maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan sa pag-asang ako may muling mabubuhay. Sa verse po na to, meron po tayong makikita na napakagagandang idea ni Pablo. At ang number 1 po, ang sabi sa verse na yan, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Amen? Di lang po dapat alam natin na si Kristo'y namatay at muling nabuhay. Dapat po maranasan din natin muling pagkabuhay ni Kristo. Ibig sabihin po, dapat maranasan po natin na mamatay sa ating sarili. Amen po ba? At si Kristo po ang maging buhay natin. Amen? At si Kristo na po ang mabuhay para sa atin. Amen po? Meaning, dapat po ma-born again tayo. Amen po ba? Sige nga po, tanongin mo yung sarili mo, born again ka na ba? Sige, wag yung katabi mo ang tanongin mo yung sarili mo, born again ka na ba? At ang sabi po dyan sa verse na idea ni Pablo, makihati sa kanyang mga hirap. Kanina po na born again tayo, ngayon naman born again tayo. Born again na tayo. At bilang born again tayo at bilang Kristiyano, dapat po makihati tayo sa kanyang mga hirap. Amen po ba? Gusto ko pong malaman ninyong lahat na ang pagiging Kristiyano po ay di kawalan ng problema at hindi po ito puro pagsasaya. Kasi po yung iba, alam nila, sabi nila, pag na-born again na sila, wala na, puro masasaya na. Amen? Wala nang magiging problema. Hindi po yun. Amen po ba? Ito po'y pagsalungat sa takbo ng mundo. Ito po'y unti-unting pagpatay sa ating laman. Sabi nga po ni Pablo, hanggat ako'y mabuhay, mabubuhay ako para kay Kristo. At ang kamatayan ay pakinabang. So, kung tayo ay nakakaranas ng pagsubok at iba't ibang kahirapan sa buhay, dapat po tayo magalak. Amen po? Kasi minsan, may mga ibang Kristiyano, pag nakakaranas na ng matinding pagsubok, lupay-pay na lupay-pay. Kala mo, pasan ko ang daigdig. Hindi daw po dapat ganon. Pag po tayo nakakaranas ng pagsubok, dapat po tayong magalak. Amen? Bakit? Abay, matinding blessing yan pagkatapos. Amen? Raba-raba. At sapagkat tayo po'y nakikihati lang po tayo sa hirap ni Kristo. Amen? Walang-wala po sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. Amen? At ano pong sabi sa verse na yan, na idea ni Pablo? Matulad sa Kanya. Christ-likeness. Meaning, araw-araw, habang tayo nabubuhay, dapat ang ating pong kanta, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Ops, tama na po. Baka mawili pa kayo sa boses ko, gawin nyo pa akong song lead. Di ba? Kasi naaalala ko pagkakakanta ko, sabi sa akin ni Sister Divine, Ate Marie, magpakanta ka nga. Sasabihin naman ng aking best, sasabihin niyan, darating na ba ang Panginoong Jesus? Ganyan po ka-supportive ang mga kasama ko sa bahay eh. Tapos sasabihin naman sa akin ni Pastor, alam mo mami, hindi ka pwedeng pan-solo. Talagang mga supportive, ano? Sabi ko, saan ako pwede? Sa pang marami ka, kasi pambasag yung boses mo. Ganyan po talaga ka-supportive yung mga kasama ko sa bahay. Kaya, I love you talaga. I love you sa inyong lahat. Amen? Yan po talaga ang kanta natin. Dapat natin kantahin. Binabago mo ako araw-araw. Amen po ba? Bakit? Hanggang sa makamukha po natin ang ating Panginoon. Amen? Hanggat hindi mo nakakamukha ang ating Panginoon, huwag kang titigil kumanta. Amen? Hindi, yan po talaga ang dapat na maging goal ng bawat mananampalataya sa buong mundo. Amen? To be like Him and to be like Christ. Amen po? At ang sabi po dito, tinuruan niya ang lahat ng mga taga-Pilipos
na makaranas ng kanyang muling pagkabuhay at makihati sa kanyang hirap. Makatulad niya, meaning ang maging mananampalataya ni Kristo at mabuhay para kay Kristo, ay may pag-asa na kung si Kristo ay muling mabubuhay, mabubuhay din pong muli ang sa Kanya ay sumasampalataya. Kaya tayo pong lahat na naririto na sumasampalataya sa Diyos, mararanasan po natin muli ang pagkabuhay. At sa pagkabuhay po natin yon, kasama po natin ang ating Panginoong Yesus. Amen po ba? At ano po ang sabi? God earnestly desire that our praise and worship to Him is so uniquely us. He does not want duplicates or a copy from someone else. God wants us to worship Him individually, unrepeatable. Gusto po ng Panginoon na sambahin at purihin siya bilang ikaw. Meaning, just be yourself. Sabi mo sa katabi mo, just be yourself, magpakatotoo ka. Di mo po kailangang magpanggap. Amen? Hindi po natin kailangan magpanggap. Kasi sa Panginoon naman po talagang walang nalilihim. Amen po ba? Alam ng Diyos kung nagpapanggap ka o ano ang talagang gagawin mong pagpupurit, pagsamba sa Kanya. Amen po ba? Kung ano po ang nasa puso natin, ibalik po natin iyon sa Diyos. Amen po ba? At ang pagsamba po na ito, tanging tayo lamang ang makagagawa o ikaw lamang ang makagagawa nito. Yung mga anak ng Diyos, yung mga sumasampalataya sa Diyos, tayo lamang po ang makagagawa nito. Amen po? Kaya nga po nilikha niya tayo ng magkakaiba o unique. Umaasa ang Diyos na siya'y tatanggap ng iba't ibang uri at pagpupuri sa Kanya. At isa lamang po ang hinihiling ng Diyos mula sa atin. Ang hinihiling lamang po ng Diyos mula sa atin, isang pusong puno ng pagpapasalamat at nakahandang italaga ito para sa kaluguran ng Diyos. Amen po ba? Sino po dito ang may mga pusong puno ng pagpapasalamat? Amen. Iniimbitahan po tayo ng Diyos na sambahin siya. Amen po ba? Ang sabi po sa awit 100, verse 1 at 4, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Katulad po natin ngayon, tayo po ay nasa iglesia ng Diyos. Amen? Dapat po nating purihin at sambahin ang ating Panginoon. Amen? Pag po tayo narito, wag po natin sasayangin yung panahon na hindi po natin maibigay yung pinaka-the best na pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Amen? Kasi po, hindi po ang Panginoon ang lugi. Tayo po ang lugi. Amen po ba? Gusto po ng Panginoong Yesus ay sambahin siya. Hindi yung kapag nandito ka sa church, halip na mag-focus ka sa Diyos, halip na makinig ka, nakikipagkwentuhan ka sa katabi mo, nakikipagsundutan ka sa katabi mo. Amen? Tayo pong mga anak ng Diyos, pag tayo nasa ganitong gawain, focus po tayo at talagang nasain po natin na wag po tayong papayag na hindi natin maranasan ang presensya ng Diyos. Amen po? At ano pong sabi? Ginaganyak tayo ng Diyos na buong pusong magpasalamat. Ang sabi po sa awit 100 verse 2, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit ng may tuwa. At ang sabi din po sa awit 43 verse 4, sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Hindi rin po tayo gusto po ng Panginoong Yesus na siya ay sambahin at ginaganyak din po niya tayo na siya ay pasalamatan. Amen? Hindi lang po dapat na ang Panginoon ay sinasamba. Dapat po ay talagay siya ay pasalamatan. Amen po? Bakit? Kasi talagang dapat naman po talaga siyang pasalamatan.
yung kaligtasan lamang po na binigay niya sa atin, talagang magpapasalamat ka na sa Kanya. Yun nga lang pong magising ka sa umaga, na nabubuhay ka, makasinghot ka ng sariwang hangin. Amen? Makausap mo yung mga kakilala mo, dapat mo nang ipagpasalamat sa Diyos. Amen? Nakakatayo ka, na malakas ang katawan mo, wala kang sakit, dapat lang magpasalamat ka sa Diyos. Amen po ba? At lagi po natin tatandaan, mga kapatid, ano man po ang tayo natin sa buhay natin ngayon, at ano man po yung blessing na nararanasan natin, lahat po yan ay galing sa Diyos. Kaya dapat po natin siyang sambahin at pasalamatan sa ating buhay. At wala pong ibang dapat mataas kung hindi siya lamang na ating Panginoon. Amen po ba? At ano pong sabi? Pangunahing pinagpapahalagahan ng Diyos ang anyo at motibo ng ating pagpapasalamat. At ang sabi po sa awit 100 verse 3 at 5, O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. At alam niyo po, sa pagsamba at pagpapasalamat po natin sa Panginoon, pinapahalagahan po niya ito. Amen? Kaya ano man po yung motibo mo, alam po ng Diyos yan. Amen? Sabi ko nga kanina, ano man po ang nasa loob mo, ano man ang motibo mo, ang Diyos lang po ang nakakaalam niyan. Ngayon, kung sinasamba mo siya, kung pinupuri mo siya, nagpapasalamat ka sa Diyos, pinapahalagahan po yan ng Panginoon. Amen? Kaya tayo po, dapat tayo mga anak ng Diyos, lagi at dapat tayong magpuri at magpasalamat sa Kanya dahil yun po ay napakahalaga sa Panginoon. Amen po ba? Isa lamang po ang hinihilang ng Diyos sa atin. Sabi ko nga po kanina, isang pusong puno ng pasasalamat. Amen? Ito lamang po ang hinihiling ng Diyos sa atin. Wala po siyang ibang hinihiling na tayo po ay lagi magpasalamat sa Kanya. Ano man po ang maranasan natin, hindi man po ito maganda man ito, ano man ang nangyayari sa ating buhay, still, lagi po tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba? Upang laging magpasalamat, ano po ang sabi? Kilalanin na ang Panginoon ay Diyos, ang nag-iisang tunay at buhay na Diyos, ay hindi taong katulad natin. Upang lagi po natin makapagpasalamat sa Panginoon, lagi po natin tatandaan, ang Diyos po na ating Panginoon ay siya lang ang nag-iisang Diyos. Amen? Para lagi po tayo magpasalamat sa Panginoon, lagi po yun ang iisipin natin, na ang Diyos po ay nag-iisa lang. At siya po ay mananatiling Diyos, at siya po ay walang katulad. Amen? At ano pong sabi? Upang lagi magpasalamat, kilalanin na tayo'y nilikha niya. Siya ang manlililok ng ating katawan. At Ama ng ating espiritu. Ito ang dahilan kung bakit ang ating buhay ay nagmula at nakadepende sa Kanya. Upang tayo po ay lagi makapagpasalamat sa Diyos, lagi po natin tatandaan, nilikha lang po niya tayo. Amen? Kung hindi po dahil sa Diyos, wala ka ngayon. Amen po ba? Pero sa habag at pag-ibig at biyaya po ng Diyos, tayo pong lahat ay naririto. Amen po ba? Kaya lagi po natin iisipin yan para lagi po tayo makapagpasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba? At ano pong sabi? Upang lagi makapagpasalamat sa ating Panginoon, kilalanin na pag-aari tayo ng Diyos. Hindi tayo malayang gumawa ng anumang nais natin. Sa halip, ang lahat ng ating ginagawa ay dapat na naaayon sa kalooban niya para sa atin. Upang lagi po tayo makapagpasalamat sa Panginoon, lagi po natin tatandaan na hindi na po tayo ang may pag-aari sa ating buhay.
ang Panginoon na po ang may pag-aari sa atin. Ngayon, bilang ang Panginoon ang may pag-aari na sa atin, ang gusto po niya, gawin ang kalooban niya sa ating mga buhay. Amen? Para tayo po ay lagi magpasalamat sa Panginoon, lagi po natin tatandaan yan. Amen po ba? Kasi pag lagi po natin iniisip yan, wala pong dahilan para hindi ka magpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? At ano po ang sabi? Upang lagi makapagpasalamat, kilalanin na siya ang nagpapanatili sa atin. Hindi niya tayo nilikhang tupa lamang, kundi ang tupa sa kanyang kalinga. Ang Diyos na lumikha sa atin ang siyang nagpapanatili at nagbibigay ng mabubuting bagay na ating kailangan upang masagana nating itong maranasan. Upang lagi po tayo makapagpasalamat sa Diyos, lagi po natin tatandaan, ang gusto po ng Panginoon sa atin ay maranasan natin yung masaganang buhay. Amen? Kaya bagamat po nakakaranas tayo ng pagsubok, ang totoo po talaga, tayo ay pinagtagumpay, tayo talaga ay mayayaman. Amen? Kasi, alam niyo po yung mga pagsubok na yan, sa ayaw at sa gusto nila, dadaan lang po yan. At aalis po yan sa ayaw at sa gusto nila. Amen? Nakikiraan lang po yung mga yan. Kaya wag po kayong masisindak sa mga yan. Amen? Pag nadapa, tayo agad. Amen? Para lagi kang magpasalamat sa Panginoon, lagi mong tatandaan, Lord, ikaw ang nasa harapan ko. Amen? Kahit nasaan ako, kasama kita. Amen po ba? Ang gusto po ng Panginoon, lagi po tayong pagpapalain. Amen? Kasi yun naman talaga yung kalooban niya eh. Yung mga anak niya, makaranas ng napakasaganang buhay. Amen po ba? At sino pong naniniwala dito? At sino po gusto nito? Amen. Lahat po tayo. Amen po ba? Para po natin ito maranasan, lagi po tayong magpasalamat sa Panginoon. Amen po? At lagi po natin itong tatandaan, itong mga bagay na ito, para tayo po ay makapagpasalamat sa Kanya. Amen po ba? At ano pong sabi? Upang laging magpasalamat, kilalanin na ang Panginoong ating Diyos ay Panginoon ng katotohanan at katapatan. Ang lahat ng Kanyang pangako ay matutupad at walang babalik sa Kanya ng walang bunga. Hindi niya babaliin ang Kanyang ipinangako. Yan, katindi, kakaganda ng verse, ano? Upang lagi po tayong magpasalamat sa Panginoon, lagi po natin tatandaan na lahat ng mga pangako niya sa atin ay tinutupad po niya. Amen? Lahat po ng nababasa natin sa... Kaya alam niyo po, napaka-importante pag nagbabasa tayo ng Bible, ay mayroon tayong alam ng mga pangako niya. At pag ikaw dumaranas ka sa mga pagsubok, lagi mong sasabihin yun, Lord, kasi ito ang pangako mo sa akin. Maniwala ka't sa hindi, tinutupad ng Panginoon yun. Amen? Sige po, palakpak para sa Diyos. At alam po natin na hindi niya babaliin yun. Kasi siya po ang ating Diyos. Amen po ba? Kaya alam nyo yung pinangako niya sa atin, buhay na walang hanggan, paghawakan natin yun. Amen? At kung yung mga pamilya nyo hindi pa nakakilala sa Diyos, ang sabi sa salita ng Diyos, isa man sa sambahayan ang makakilala sa akin, buong sambahayan ay maliligtas at makakasama ko. Amen? Ako po, yan yung pangako na talagang pinanghahawakan ko. Amen? Bakit? Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng pangako. Pag ang Diyos ang nagbigay ng pangako, tsak matutupad. Pero pag tao, wala po. Amen po ba? Kaya para lagi po tayo magpasalamat sa Diyos, lagi po natin isipin ang mga bagay na ito. Amen po ba? At sino lamang po ang makakagawa nun na laging magpasalamat sa Diyos at laging magpuri sa Kanya? Sino lamang po ang makakagawa? Ikaw lamang, kapatid, ang makakagawa nun. Amen po ba? Ikaw lamang ang makapagpapasalamat at makapagpupuri sa Diyos sa mga bagay na ipinagkaloob niya sa iyo. Hindi ito gayang gawin ng iba sa iyo. Amen? Mga kapatid, tayo lamang pong mga anak ng Diyos at sumasampalataya sa Diyos ang makakagawa ng ganito na makakapagpuri at makakapagsamba sa Kanya. Amen? Ang tanong, nakahanda ka bang gawin ito para sa Kanya?
Amen? Kung tayo po ay handa na, sige po, tayo po lahat ay tumayo. At ating purihin ang Panginoong Yesus. Ang sabi po ng Panginoon, gusto ng Panginoon na siya ay sambahin at purihin. Kaya habang tayo po ay nakatayo, tayo po lahat ay pumikit. Taas po natin ang ating kamay. Sige po, tayo po lahat ay sumamba sa Panginoon sa mga oras na ito. Woo! Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Marapat dapat kang sambahin, Panginoon.